Sa ngayon, ang charge ng Meralco sa kuryente per kilowatt hour is around 13 to 14 pesos dito sa area namin. Pero kapag nag-export ka, meaning kapag ang nag-generate ng solar panel mo is more than what you are currently using or kung ano yung nakukonsume mo, mag-export siya ng energy sa grid, and the typical rate is around 7 to 8, minsan 6 pesos. Pag ganong computation, medyo lugi ka. Lalo na pag yung area mo or yung roof mo ay hindi ganun kalaki. Hindi mo maximize yung savings na pwede mo sanang ma-earn. Pero kung yun nga, kung malaki yung area mo, marami kang solar panel na pwedeng mailagay, ganda yung net metering simply because yung cost. Kasi ang sa solar setup, usually pinakamalaking gastos is yung battery, and pangalawa is yung inverter. Pag mataas yung capacity ng battery as well as yung inverter, medyo mas nagmamahal siya. And yung solar panel, relatively low. Although napapansin ko, nag-check ako sa marketplace, medyo tumaas siya recently. Siguro tumaas yung demand, which is good for, syempre, household. Medyo marami nang nagkaka-interest mag-set up ng solar. I think yung price ng electricity natin is mura pa din naman if iisipin mo 13 pesos per kilowatt hour. However, yung value kasi ng pwede kang mag-produce ng energy kahit walang kuryente, 'di ba? Pag brand out 'yan kahit papaano. Ako meron akong Delta 2 Max, may backup kami na up to 2 kilowatt hour. Usually, pagka scheduled outage naman, nag-i-announce naman si Meralco. So, pina-prioritize ko na yung storage nung ating Delta 2 Max. Ito kasi currently naka-prioritize to supply yung grid. Medyo kumulimlim. Ngayon 500 watts na lang. Medyo mas mataas yung consumption ng second floor AC namin. Plus, mas mataas yung horsepower niya, nasa 1.5. And then yung surface area or yung area nung taas namin is mas mataas kaysa dito sa baba. Kaya ganyan siya. Pero wala pa rin kinukuha yan sa grid. And ito yung reading ng aming metro currently. For me, dito sa tinitirhan namin, mas gugustuhin kong mag-invest sa battery kaysa sa solar panel. Kasi nga, yung bubong namin is hindi ganun kalakihan. I think nung tinignan nung umakyat dun sa bubong namin, kaya ko pang magdagdag ng dalawa pa na 550 watts na solar panel. So currently meron akong 4 na 550 watts na Canadian solar. So far wala namang naging issue. Naggumagana na siya for 1 year. And consistent pa rin naman yung harvest. Of course, syempre pag umuulan, share ko lang na medyo nakakapag-change ng mood pag naka-solar ka. Tapos yung mga months na maulan, parang nakakainip, everyday umuulan. Akala mo buong taon nang umuulan. Nangyari yan nung around November, December. Yan, bihira lang talaga sumikat yung araw. Hindi katulad nitong, eto papakita ko sa inyo. Ang maganda kasi dito sa EcoFlow, mas ma-appreciate natin syempre kung pera, 'di ba? Dito natin siya tignan. Mas ma-appreciate natin kung pera kaysa sa kilowatt hour. May computation na siya. Tignan natin yung November. Ayan, November. Ayan lang yung mga savings natin. Itong mga numbers na to is representing pesos yan. Ayan, may mga araw na 10 pesos lang, 11. Kasi grabe yung ulan yan. Ang earnings or ang savings lang natin dito is 2,100. Ayan. November, December. December, mas bumaba pa. 2,000. Ayan. Grabe, diba? Nung January, 2,166. Ito medyo bumabawi-bawi na. And then, ito, nung February, gumanda-ganda. 2,468. Ay, kita nyo, may pinakamataas na tayo, 122, 123. And then, ngayon, yung March, 2,900. Ayan talaga, pumalo. Pero yan, pinakamababa is 60 pesos per day. Ayan, 60, around 60. And then, ito, maganda-ganda. Almost triple digits lagi every day. Itong 57 and
55. Mapapansin nyo, nasa weekend yan. Yun yung sinasabi ko na kailangan, hindi lang yung ability mo to produce, pero kailangan mag-consume ka rin. Nagkataon nitong weekend na to ay umalis kami. So nag-generate yan ng energy, kaso hindi namin nagamit. Hindi ko na-store kasi napuno na yung battery. Tapos wala namang appliances na gumagana since wala nga kami. Kaya yan, double digits lang siya. So sayang, 'di ba? Almost 50 pesos yung nasayang for 2 days. So 100 na rin yun. Ngayon, kung na-export ko sana yun sa Meralco, at least kahit papano, merong 50 pesos na papasok. But, ang goal ko is makuha ko pa yun, ma-store ko pa yung energy na yun sa battery. May binili ako recently, papakita ko rin sa inyo yung review. Medyo excited na nga ako dito, kaso pre-order siya. Ang tatak nito ay Flow Watt yata. Ito, papakita ko na lang dito sa video, ayan sa screenshot. Medyo malaki yung nakuha kong savings dyan, pre-order. Nakita ko lang siya nagbabrowse, wala akong balak sanang bumili. So abangan nyo, pagka dumating na siya sa May yata yung dating daw. Medyo kabado nga ako kasi nung una hindi gumagalaw yung order, akala ko hindi siya isi-ship. Pero yun, shinip naman or naka-order pack na yung status ngayon. Pero May 26 pa, hopefully sana dumating. Ang capacity nun ay 2 kilowatts din. So parang sing capacity siya ng Delta 2 Max pero hindi kasing mahal, di ba? So itong pinapakita ko sa inyong setup na to is EcoFlow, pero ang goal ko talaga sa mga video is ma-encourage kayong lahat na magkaroon or pag-ipunan kung wala pang budget, pero paglaanan. Usually yung iba dyan may budget naman kaya lang inuuna yung, I have nothing against yung mga inuuna yung cellphone. I think kung may cellphone ka naman, gusto mo mag-upgrade, walang problema. Pero kung may chance ka na makapag-setup muna ng solar bago yung cellphone, I encourage you to do that. Para at least yung after 1 year, yun nga, yung cellphone mo, yung cellphone na to, mag-depreciate na to ng value. Pero yung EcoFlow setup natin ay nag-generate ng savings. Minsan, pag may nakikita akong malaking bahay, I think nasabi ko na sa vlog ko before pag may nakita akong malaking bahay, malaking negosyo, usually resorts yan. Nagpupunta kami sa mga staycation. Ang isa kong napapansin or nanghihinayang ako for some reason na bakit ako nanghihinayang, hindi naman ako yung gumastos, no? Ang laki-laki ng budget nila for the aesthetics, ang laki-laki ng budget nila for the place, diba? Pero hindi naka-solar. So, doon ako nasasayangan ng opportunity kasi halimbawa, example, ginastusan mo yung bahay mo ng 3 million, ano na lang ba yung mag-alat ka ng another 300,000, 400,000 for the solar setup? Kasi babalik din naman agad sa iyo. Para ka lang nag-setup ng business na nag-capital ka ng 300,000 and then kikita ka ng 8,000 per month. Passive income talaga. Yung kung titignan mo siya, yun yung sure na passive income. Lalo na kung ang consumption niyo sa kuryente ay around more than 5,000, 6,000 or 8,000. So yun lang, ang dami kong sinasabi, no. Weekend kasi kaya may time para maggawa ng video. So yun lang, kung may natutunan ka, ayun pala, lagi kong sinasabi na wag maghihiyang magtanong. Yung iba doon sa mga tanong na nakikita ko is nasagot na sa mga previous video ko. So panoorin nyo lang po. And yung iba naman, may sinasagot ako din pero gusto ko rin gawa ng video, lalong-lalo na yung limiter. Kasi dito sa setup ko walang nga akong net metering. So importante yung limiter kung paano siya gumagana dito sa EcoFlow and kung gaano siya ka-importante para sa lahat ng may mga solar setup. Yun lang, maraming salamat.